Pinaghahanap ng pulis sa Saanich, BC ang isang babaeng nameke umano ng mga dokumento para makakuha ng trabaho bilang nurse. Nababahala naman ang Integrated Filipino-Canadian Nurses Association sa posibleng epekto nito sa internationally educated nurses na gustong mag-practice sa Canada. May paalala rin sila sa mga IEN. Sa report ni Teresa Ridula. Pinaghahanap ng Saanich Police ang isang 34 na taong gulang na babae sa British Columbia matapos hindi sumipot sa korte at bigong sumunod sa undertaking noong Disyembre. Nahaharap sa patong-patong na criminal charges si Cherry Bell Talawi matapos umanong mameke ng credentials para makakuha ng trabaho sa nursing. Sa pahayag ng Central Saanich Police, pinangalanan at inilabas ang larawan ni Talawi na gumawa raw ng mga pekeng dokumento, kabilang ang Canadian Citizenship Certificate, Marriage Certificate, Alberta Health Card at Name Change Affidavit para manloko sa iba na labag sa Criminal Code. Ayon sa otoridad, kinontak sila ng staff ng Island Health noong Oktubre matapos magsumite ng application si Talawi para sa isang nursing position. Gamit ang mga kahina-hinalang dokumento. Ginamit rin daw ni Talawi ang pangalang Eve Engelhardt ayon sa pulisya. Before I get my license here, I went through a lot of, challenges, struggles, and hassles. So masasabi ko talagang alam ko kung gaano ka-tough maging nurse dito sa Canada. So it talagang disrespectful talaga yung ginawa. So dito po inaabot po yung iba 10 taon. So yung iba po nag-give up na nga po. Tapos yung ibang mga nurse, pinipake lang po nila. So hindi po maganda po ito at dapat po magkakaroon po ng criminal liabilities po. Sa isang public advisory na inilabas ng BC College of Nurses and Midwives, kinumpirmang hindi kailanman kinilala si Talawi bilang registered nurse sa probinsya. Naglabas din ng public advisory ukol dito ang College of Registered Nurses of Alberta. Ikinabahala ito ng Nursing Advocate Group di lamang para sa mga pasyente, kundi pati na rin sa mga umaasang makapag-practice bilang nurse sa Canada. Hindi na bago to, nataon lang na sa panahon ngayon kung saan merong nursing crisis, saka shortage ng mga nurses, nataon na ngayon pa lumabas. Sana hindi maapektuhan yung credibility, integrity, at yung trust na binibigay sa mga nurses o health professionals, especially Filipino community. Not only the Filipino community, but the internationally educated nurses. Kasi they just remove the barriers, or they just breaking down the barriers para mas marami maka-join ang mga internationally trained professionals, especially nurses, na makapag-start as soon as possible. Umaasa naman ang advocacy group na hindi makalimutan ng mga internationally educated nurses ang integridad sa likod ng kanilang propesyon. So maghintay po tayo. Mas masarap po pag pinaghirapan po natin ang pagiging isang nurse dito sa Canada. I-follow po natin ang regulations in each province. Dapat panatilihin po natin na tayo po ay law-abiding people dito sa Canada. Tumangging magbigay ng panayam ang pulis. Patuloy daw kasi ang investigasyon nila. Inaanyayahan din nila ang sinumang may impormasyon na makipag-ugnayan sa email na nakikita sa inyong screen. Teresa Ridula, Omni News, Toronto.